Hello guys, ang video na to ay sa nagtanong sa akin kung paano ba pagkasipatan ay divorce. Ayan. So, but before that, paki-subscribe ng aking channel dito sa Johanna Official. Ayan, para pagka mag-upload ako ng video ay inyong makikita. So, dito sa ating video na to ay pag-usapan natin kung isang divorce sipatan, ano ba ang sitwasyon. Ayan. So, unang-una, i-subscribe ang aking channel, i-click at i-comment ninyo. Ayan. So, dito naman tuloy-tuloy tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Kung sipatan ay divorce, ano ba ang mga setup nila? Example na lang kung mag-asawa siya ng ibang lahi. So, kung siya ay divorce at siya naman ay may anak, yung anak niya talaga ay may iwan sa kanya. If ever na may anak siya. So, yung babae, kung divorce yan ay babalik doon sa nanay niya. But, meron din siyang karapatan na mag-remain doon sa bahay kung saan nandoon yung asawa niya. Pero, hindi na yan sila pwedeng magtabi. So, kasi yung dahil dito ay joint family talaga siya, so may karapatan siyang magstay sa bahay. Pero yun na nga, sinabi ko na hindi na yan sila magtatabi. Pwede silang mag-usap pero hindi na yan sila pwedeng tumabi or hindi na pwedeng pumunta yun si boy doon sa room ng isang kanyang ex. Ayan. At sa usapin naman na kung may divorce ba dito sa Pakistan, yes, may divorce talaga dito. Pagka yung pamilya talaga ay hindi na magkasundo, yung husband and wife hindi na magkasundo, tapos ang pamilya talaga ay hindi na maganda yung kanilang relasyon, talagang dinidivorce talaga nila. Pero yung babae ay may karapatan siya. Kung gusto niya mag-remain doon sa bahay ng kanyang ex, pwede siya. Pero pwede rin siya na bumalik doon sa kanyang tatay. So, kung ikaw naman, kung ang iyong partner ay divorce, so wala namang pwedeng itanong kung ano ba, kasi pag divorce single na siya. So kung single na siya, kung papasok ka dito sa kanilang bahay, wala nang problema. Kasi yung si girl, pag divorce, alam nila yan na pagka divorce ka, haram na yung makikisama ka pa sa iyong ex, or kumbaga mag-uusap kayo about like husband and wife. Hindi na pwede yon. So kung mag-remain man siya dito sa bahay nila, so karapatan niya yon. Pero kung ikaw ay papasok dito sa bahay nila, ikaw ay may karapatan sa iyong asawa at siya ay walang karapatan doon kasi siya naman ay divorce na, yung ex niya, kumbaga yung kalahi niya. So sa nagtanong sa atin kung yung patan ay divorce, ano ba ang magiging setup? Ang magiging setup mo dito ay isa kang asawa. Isa kang asawa na nag-iisa. Kasi kung divorce niya yung kanyang unang asawa, ay kung hindi naman siya nag-asawa ulit dito at naging asawa mo siya, so syempre, siya ay single. Divorce, kumbaga, na naging asawa mo. So, pagka papasok ka dito sa bahay nila, ikaw na yung asawa niya. At pag sinabi ng husband mo, kumbaga, na siya ay divorce, maniwala ka. Kasi kung hindi siya divorce, tapos pupunta ka dito, hindi naman papayag yung pamilya nila na magsinungaling siya sa'yo na divorce at hindi pala. So kasi pag hindi yan divorce, syempre magsasama pa rin yan sila sa kwarto. So papasok pa rin yung husband mo dun sa kwarto niya kasi obligasyon niya na puntahan yung kanyang unang asawa sa kanyang kwarto at pwede siya doon matulog. So, kung ganon, ibig sabihin nun hindi siya divorce. But, kung divorce naman siya, kung yung ex niya ay nandito pa sa bahay, karapatan ng ex niya yon na mag-remain dito sa bahay. Nasa kanya yon kung babalik ba siya doon sa kanyang magulang or dito siya. Kasi ang divorce dito, kahit divorce na siya, may karapatan pa rin siyang kumain doon sa pinaghirapan ng kanyang ex. Kasi nga, example na lang, kung hindi siya nag-asawa ulit, so mag-remain siya sa bahay, kakain lang siya kung anong meron dyan. But, hindi naman yung asawa niya ang magbibigay sa kanya ng pagkain. Yun naman yung nanay. So,
Kasi nga dito is joint family, so ibig sabihin yan, yung babae, yung asawa niya, yung ex niya is relatives nila. So karapatan nilang pakainin yung kanilang relatives na pagka tumira dito. So sa mga nagtatanong kung yung inyong mga partner ay divorce dito sa Pakistan, mas maganda kasi alam ng girl yan, yung ex niya, pagka dinivorce siya, alam niya na wala na siyang karapatan doon sa kanyang ex, but meron siyang karapatan na mag-remain sa bahay kasi sila ay joint family. Pero kung siya naman ay aalis, karapatan din niyang aalis at bumalik doon sa kanyang magulang, at pwede rin siyang mag-asawa ng panibago. At ito namang nagtanong sa atin, si Pilipina, na kung divorce si kanyang partner ay mahirapan ka ba? Sa aking point of view, hindi nga mahirapan kasi nga divorce na siya eh. So, hindi kasi katulad yan sa Pilipinas, pag naghiwalay na, ayun, pwede pang magbalikan. Dito, pag naghiwalay na yung hiniwalayan na ni husband, yung kanyang asawa, hindi yan sila pwede na verbal na magbalikan. Kailangan yan sila magpakasal ulit at pwede silang magbalikan. But kung naghiwalayan sila ngayon, hindi pwede na pagka nagkasundo sila ulit ay pwede silang magpakasal. Hindi po ganon. Kailangan si girl ay magpakasal pa sa iba. Magpakasal siya sa ibang lalaki bago siya pwedeng magpakasal doon sa kanyang ex-husband. So, hindi ganon kadali. Pagka nag-divorce yung husband and wife dito at nagkasundo sila ulit, hindi sila pwedeng magpakasal urada. Ang kailangan dyan, kasi sa Islam hindi pwede yan, haram yan. So, ang kailangan, mag-asawa muna si girl doon sa ibang lalaki, kahit na hindi siya tatabi doon, basta ang mahalaga nag-asawa siya doon. Tapos, i-divorce niya yun, then bago siya pwedeng magpakasal ulit dito sa kanyang ex-husband. So, hindi madali. Hindi pwede yung naghiwalay sila ngayon, nag-divorce sila ngayon. Tapos, mamaya yan sa bahay, pwede silang magkasundo at pwede silang magbalikan. Hindi po ganun kadali. Hindi sila pwedeng magbalikan on the spot. Hindi yan katulad sa Pilipinas na pagka nagkaintindihan ay pwedeng magkabalikan agad. Hindi ganun. Sa Islam, hindi ganun. Kailangan niyang magpakasal yung babae doon sa iba bago siya pwedeng magpakasal ulit dito sa kanyang ex. So, kung ganun ang iniisip mo, example kasi tayo mga Filipina, mag-iisip talaga tayo na baka magkabalikan sila kasi nandun sila sa loob ng bahay. Hindi ganun kadali. Hindi ganun katulad sa Pilipinas na pagka nagkasundo nga ay pwedeng magbalikan. Dito, kahit yan sila ay magkasama sa isang bubong, pero hindi yan sila pwedeng magtabi. Hindi na yan sila pwedeng magtabi. Wala na yung flirting, o kung mayroong flirting man silang nangyayari before, wala na yung flirting. Ang sa kanila is respeto na lang na yung babae ay may karapatan tumira dito sa bahay, but hindi na yan sila pwedeng magtabi. At kung magkasundo man sila ulit, hindi rin sila pwedeng magpakasal on the spot dahil nagkasundo sila. Marami pong dapat gawin na para magiging legally ulit at magiging halal ulit ang kanilang relasyon. So, sa mga nagtatanong at nag-iisip na kung ang isang Pakistani ay divorce, yung anak ba ay nasaan napunta? Diyan ay mapupunta yan sa lalaki. But kung yung babae mag-remain sa bahay, huwag kang mag-alala dahil hindi yan sila pwedeng magtabi kahit magkasundo na yan sila. Dahil sila ay hindi pwedeng magtabi not until magpakasal sila ulit. But yung kasal nila, as I've said, hindi sila pwedeng magpakasal agad-agad. Kailangan magpakasal muna si girl sa iba bago siya bumalik dito sa ex. So matagal yung proseso. So hindi ganun kadali. At sa pag-iisip naman na magsiselos ka about that, so huwag kang magselos dahil yan ay hindi katulad sa atin sa Pilipinas na pwede silang magtabi anytime. So I hope nasagot ko yung tanong at i-subscribe nyo ang aking channel.